Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Nagsisimula ang aming serye sa isang cute na batang babae na nakaupo at nagdodrawing. Habang nagdodrawing siya, nai-imagine niya ang sarili bilang isang prinsesa. Pagkatapos ay dumating ang kanyang nakakainis na kaibigan at sinimulan siyang asaran at panunukso na sinasabi sa kanya na hindi siya kailanman magiging isang prinsesa. Pagkatapos nito, nakita namin muli ang batang babae pagkatapos niyang lumaki. Nasa bus siya papunta sa trabaho. Nang mapansin niyang nakatayo ang isang buntis na walang mauupuan, naaawa siya sa kanya. Nagiging malinaw na ang ating pangunahing tauhang babae ay isang napakabait na batang babae na laging handang isakripisyo ang sarili upang maging masaya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya, nagpasya siyang ibigay ang kanyang upuan para sa buntis at hayaan siyang umupo. Dahil doon, kailangan niyang bumaba sa susunod na hintuan at napagtanto niyang huli na siya sa trabaho, kaya nagsimula siyang tumakbo. Nalaman din namin na ang ating bida ay minamahal ng lahat, ngunit siya ay medyo walang muwang, kaya madalas siyang sinasamantala ng mga tao sa paligid niya. Pagdating niya sa trabaho, nakilala niya ang kanyang kaibigan na nagpapasalamat sa kanya dahil ang aming pangunahing tauhang babae ay nagtrabaho sa kanyang shift para sa kanya. Sinusubukan pa niyang bigyan siya ng regalo, ngunit magiliw na tumanggi ang ating pangunahing tauhang babae at sinabing hindi na kailangan ng mga regalo. Palagi siyang handang tumulong anumang oras at saan man. Habang nag-uusap sila, dumating ang manager at sinabi sa kaibigan ng pangunahing tauhang babae na nagpasya ang kumpanya na palayain siya. Napaiyak ang kaibigan niya dahil nawalan siya ng trabaho. Naaawa ang ating bida sa kanya at muling nagpasya na isakripisyo ang sarili. Sinabi niya sa manager na tanggalin siya sa halip na kaibigan. Sumang-ayon ang manager at sinabi sa kanya na ngayon ang huling araw niya sa trabaho at hiniling sa kanya na ayusin ang kanyang mga account at umalis. Kapag nalaman ng kanyang mga katrabaho na siya ay tinanggal, nagalit sila sa manager at sinabing wala ka nang mahahanap na iba. Siya lang talaga ang nagtatrabaho rito. Siya ang pinakamagaling empleyado. Pero pinatahimik sila ng ating bida at sinabing, guys, okay lang. Ako ang humiling na mag-resign. No need to be harsh with the manager. Sabay-sabay naming nakita ang isang charismatic na binata na bibili ng singsing. Maya-maya, pumunta siya sa opisina niya at nakipagkita siya sa boss niya, binibigyan siya ng birthday gift. Inimbitahan siya ng amo sa birthday party niya at iginiit na sumama siya sa asawa niya. Pabiro niyang binabalaan siya na kapag hindi niya ito dadalhin, tatakasan niya ang usapan at kinakabahan ang binata dahil gusto niyang makatakas ang binata. Magalang, ngunit tinanong siya ng amo ng direkta kung talagang may asawa na siya. Mabilis siyang nagsinungaling at sinabing oo, nangako na darating sila ng kanyang asawa. Pagkaalis niya, halatang inis na siya. Pagbalik niya sa kanyang opisina, galit niyang tiningnan ang singsing sa kanyang kamay at natuklasan namin na hindi siya kasal. Nagsisinungaling lang siya sa amo niya. Samantala, ang aming pangunahing tauhang babae ay pupunta upang makilala ang kanyang kasintahan. Sinabi niya sa kanya na siya ay naglalakbay at hindi na siya makikitang muli at hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya. Siya ay tumanggi at sa halip ay humiling sa kanya na makipaghiwalay sa kanya, kaya hindi niya ito pipigilan sa kanyang trabaho. Nabigla siya na madali siyang tinanggihan nito dahil akala niya mahal siya nito. Sa totoo lang, mahal niya ito, ngunit kakaunti ang tiwala niya sa sarili at iniisip niya na magiging pabigat lang siya sa kanya. Kaya naman nagpasya siyang iwan siya. Gayunpaman, hindi niya ito lubos na nauunawaan, nagalit, at lumayo. Ang pangunahing tauhang babae ay mabilis na umalis sa restaurant na nakakaramdam ng pagkawasak. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kasama niya doon kasama ang kasintahan. Kaya, nagpasya ang kaawa-awang babae na umalis sa kanilang bahay at lumabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung saan siya matutulog pero nagpasya siyang ituloy ang paglalakad. Habang naglalakad, bigla siyang nakaramdam ng gutom at nagpasya na bumili ng makakain sa malapit na restaurant. Paglabas niya ng restaurant, nalaman niyang umuulan ng malakas. Bumauntong hininga siya at sinabing, syempre, iyon lang ang kulang. Ang araw na ito ay masama na sa simula. Habang muli siyang maglalakad ay biglang sumulpot ang isang gwapong binata at tinulungan siya. Siya pala ang male lead namin na si Taku Kwon. Tawagin na lang natin siyang Taku. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakilala niya siya at nagiging malinaw na magkakilala na sila mula pagkabata. Dinala siya ni Taku sa kanyang bahay at tinulungan siyang magpalit ng basang damit. Sinusubukan ng pangunahing tauhang babae na magsimula ng isang pag-uusap at ipinaalala sa kanya ang kanilang mga alaala sa pagkabata. Sinabi niya sa kanya na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya ng maraming beses, ngunit palagi itong nakatutok lamang sa kanyang pag-aaral at hindi siya pinapansin. Nang mapansin niya ang isang singsing sa kamay nito, tinanong niya kung maaari niyang makilala ang kanyang asawa. Sinasabi niya sa kanya na huwag mag-alala.
For show lang ang singsing at hindi pa siya kasal. Kapag tinanong niya kung bakit niya ito isinusuot, ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya sa isang mahalagang posisyon. At kakaibang pinagkakatiwalaan lang ng kanyang amo ang mga may asawa na may mahalagang trabaho, kaya kinailangan niyang magsinungaling at sabihing kasal na siya. Tumawa siya at nagtanong kung ano ba talaga ang trabaho niya. Pabiro niyang sinasabi na isa siyang katulong, pagkatapos ay nilinaw niya na siya ay isang inhinyero. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya para sa trabaho. Malungkot niyang inamin na kakatanggal lang niya sa kanyang trabaho at pinalayas din siya sa kanyang bahay, kaya halos wala na siyang tirahan. Sinisisi niya ang sarili niya na hindi nag-aaral ng mabuti at nagsasayang ng buhay. Naaawa ang bida sa kanya at sinabi sa kanya na mayroon talaga itong trabaho para sa kanya. Siya ay nasa sabik at nagtatanong kung seryoso siya sa pagkuha sa kanya. He jokes and says, "Of course. I'll give you the best job. I'll marry you." Nagalit siya at sinabihan siyang magsalita ng maayos, nagtatanong kung sa tingin niya ay mura siya. Mabilis niyang ipinaliwanag na mali ang pagkakaintindi niya. Gusto lang niyang magpanggap na asawa niya para hindi siya pagdudahan ng amo niya. Tatagal lang daw ng 1 buwan ang arrangement hanggang sa ibigay ng kanyang amo ang kumpanya sa kanyang anak. Pagkatapos nito, hihiwalayan niya ito kaagad. Bilang kapalit, hahayaan niya itong tumira sa kanyang bahay ng libre. Magbibigay ng pagkain at pera at bahala sa kanyang mga gastusin. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya na hindi siya interesado sa ganoong uri ng kaayusan. Sa halip, pinayuhan niya itong magpakasal ng totoo, humanap ng magandang babae, at tunay na umibig sa kanya. He simply shrugs and say, "Fine, suit yourself. Ikaw ang natatalo." Kinabukasan, nang pumunta ang ating bida sa bahay ng kanyang kaibigan, sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na nagpasya na siyang magpakasal. Sa una, masaya ang pangunahing tauhang babae para sa kanya, ngunit pagkatapos ay bigla niyang napagtanto na nangangahulugan ito na kailangan niyang umalis sa apartment. Napapaisip na naman siya tungkol sa iminungkahi ng lalaki na pakasalan siya at nagpapanggap na asawa niya. Kaya tinawagan niya ito at sinabing iimpake niya ang kanyang mga gamit at pupunta sa kanyang lugar. Pagkababa niya, ang bida ay nagsimulang sumayaw ng masaya. Nagiging malinaw na talagang gusto niya siya at palaging naaakit sa kanya. Siya ay nagsisinungaling sa kanya at naghihintay para sa pagkakataong ito ng mahabang panahon para mapalapit siya sa kanya. Siya ay naghihintay para sa kanya at sa sandaling marinig niya ang pinto, tumakbo siya upang buksan ito. Pagkatapos ay nagbabalik tanaw tayo at nalaman na mahal na siya ng bida mula pa noong bata pa sila. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Dahil doon, palagi niya itong nakikita bilang isang kaibigan o parang kapatid. Madalas niyang kasama ang isa pang kaibigan na nagngangalang Kento na malapit din sa kanya at palaging mabait sa kanya. Hindi tulad ng ating bida na madalas siyang inaasar at iniinis. Dahil dito, nagpa siya ang bida na iwasan siya at tumuon sa kanyang pag-aaral upang siya ay maging matagumpay at kumpiyansa. Naniniwala siya na kapag nagtagumpay siya, magagawa niya itong makuha palayo kay Kento at mamuhay ng masaya sa piling nito. Nagtrabaho siya ng husto sa kanyang kumpanya hanggang sa wakas ay nakakuha siya ng magandang trabaho at naging matatag sa pananalapi. Ang unang bagay na napagpasyahan niyang gawin pagkatapos noon ay bumili ng singsing at mag-propose sa kanya. Ngunit nang gawin niya yon, natuklasan niyang may karelasyon na siya. Nagulat siya at umupo doon at umiinom ng lemon juice. Sinusubukang kalimutan ng heartbreak. Kahit na hindi niya alam na mahal siya nito, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya tulad ng maraming mga lalaki na bumuo ng mga pangarap sa kanilang mga ulo. Habang hawak ang singsing ay galit niyang hinubad ito. Kinabukasan sa trabaho, sinundan siya ng kaibigan niyang si Shino para ibalik ang singsing na naiwan niya. Sa una, naiinis ang bida, ngunit binabawi niya ito. Maya-maya, nabalitaan niya ang tungkol sa isang job opportunity sa isang malaking kumpanya. Kapag pumunta siya para sa interview, ang manager ay humanga sa kanyang trabaho at tinanong siya kung siya ay may asawa. Ang bayani ay nagulat sa tanong, ngunit agad na nagsisinungaling at sinabing oo. Isinuot niya ang singsing at nagpanggap na may asawa na siya. Mukhang natutuwa ang manager at sinabi sa kanya na simula sa araw na iyon, halos magiging katulad na niya ang kumpanya. Hindi makapaniwala ang bida sa kanyang swerte. Dumating na rin sa wakas ang malaking pagkakataon niya at baka maging manager pa siya. Nang matapos ang pulong, pinilit siya ng kanyang mga kaibigan na sabihin sa kanila ang totoo at inamin niyang nagsinungaling siya. Upang mapanatili ang kasinungalingan, nagsimula siyang magpanggap na siya ay may isang haka-haka na asawa. Siya pa nga mismo ang nagluluto ng pagkain at tumatawag sa sarili sa telepono, kunwari ay asawa niya ang tumatawag. Sa kalaunan, lahat ng nakapaligid sa kanya ay kumbinsido na siya ay talagang may asawa.
Naging maayos ang lahat hanggang sa isang araw biglang nagtanong ang manager na makipagkita sa kanyang asawa. Ngayon, ang bida ay nasa malubhang problema. Nagsimula siyang maghanap ng paraan para makalabas at naisipan pa niyang kumuha ng babae para magpanggap na asawa niya, ngunit wala siyang mahanap. Kung nagkataon, muli niyang nakilala ang ating pangunahing tauhang babae. Matapos malaman na nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan at wala nang matutuluyan, sinamantala nito ang sitwasyon at nag-aalok ng pekeng kasal sa kanya. Sa kasalukuyan, kapag dumating ang pangunahing tauhang babae sa kanyang bahay, sinimulan siyang ipakilala ng bayani sa mga taong kailangan niyang kumilos sa harap bilang kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na ang mga taong ito ay napakahalaga at kung siya ay gumawa ng kahit isang maliit na pagkakamali at ilantad siya, ang kanyang buhay ay masisira. Natakot ang pangunahing tauhang babae at nagtanong kung mamamatay ba talaga siya dahil sa problemang ito. Then she confidently tells him to just introduce her to them and she will impress everyone with her acting. Una, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa big boss ng kumpanya, ang manager. Kung matuklasan ng manager na nagsinungaling siya tungkol sa pag-aasawa, gagawin niyang miserable ang kanyang buhay at maaaring hindi na siya muling makapagtrabaho sa anumang kumpanya. Susunod, ipinakilala niya ang anak ng amo. Si Remy, na nagpapaliwanag na siya ay napakatalino at madaling ilantad ang mga ito, kaya ang pangunahing tauhang babae ay dapat na maging maingat sa paligid niya. Sa wakas, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kaibigan, si Shino, na nagsasabi na siya ay medyo tanga at hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ng bayani kung paano niya nakilala si Shino nung magkasama silang nagdidisenyo ng isang wedding hall. Sa panahong iyon, naging sobrang close sila at kalaunan ay naging matalik niyang kaibigan si Shino. Binanggit din ng bida na hindi pa tapos ang bulwagan, pero kapag natapos na, plano niyang doon muna magdaos ng sarili niyang kasal. Siya ay banayad na nagpapahiwatig na ang kanilang pekeng kasal ay maaaring maging totoo balang araw. Hindi nauunawaan ng pangunahing tauhang babae kung ano ang ibig niyang sabihin at tumugon sa isang hanggal na paraan na sinasabi na kung kailangan niya ng anuman, kukunin nila ito para sa kanya. Ang bayani ay nabigla sa kung gaano siya kawalang alam at napagtanto na ang pakikitungo sa kanya ay maaaring mahirap. Sinabi niya sa kanya na mas mabuti kung tahimik na lang siya at hindi mag-overthink ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na makikipagkita siya sa kanyang manager sa loob ng isang linggo. Hanggang noon, binibigyan niya ito ng singsing na isusuot at ilang papel na babasahin para malaman niya ang mga detalye ng kwento ng kanilang pekeng kasal. After that, aalis na siya. Bago siya umalis, pinipigilan siya ng pangunahing tauhang babae at nakaramdam siya ng lihim na kasiyahan na nagmamalasakit ito sa kanya. Nang maglaon, humingi siya ng pahintulot na sabihin sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kasal at pumayag ito. Nakilala niya ang kanyang kaibigan at nagsinungaling sa kanya na sinasabi na siya at ang bida ay may gusto sa isa't isa sa mahabang panahon at nagpa siya na magpakasal. Pagkatapos nito, inihanda niya ang sarili para sa party ng manager. Samantala, naghihintay sa kanya ang bida. Nang bigla itong sumulpot, lubos siyang namangha sa ganda nito. Ipinakilala niya ito sa manager na agad na naniniwalang asawa niya ito at hindi na siya pinagdududahan. Pagkatapos, dumating ang kaibigan ng bida, si Shino, at gaya ng inaasahan, naniwala din siya kaagad sa kwento. Gayunpaman, nagsimulang magtanong si Remy ng mga kainahinalang tanong, sino subukang ilantad ang pangunahing tauhang babae. Sa kabutihang palad, nag-ambala si Shino at inalis si Remy na nagbigay ng pahinga sa pangunahing tauhang babae mula sa kanyang interogasyon. Tapos, may mangyayaring hindi inaasahan. Biglang nakita ng pangunahing tauhang babae si Masaki, isang coworker na nakatrabaho niya noon sa cafe. Sinabi ni Masaki sa lahat na ang pangunahing tauhang babae ay tinanggal sa kanyang trabaho. Nag-usap sila ng ilang sandali hanggang sa dumating ang manager at nagtanong kung paano sila magkakilala. Sabi ni Masaki, magkatrabaho sila noon na ikinagulat ng manager. Tinatanong niya kung bakit siya nagtatrabaho kung ang kanyang asawa ay kumikita ng magandang sweldo. Sa mabilis na pag-iisip, sinabi ng pangunahing tauhang babae na nag-e-enjoy lang siya sa paggawa ng voluntaryong gawain upang makatulong sa mga mahihirap. Nang marinig ito ni Masaki, siya ay nagalit at nasaktan. Sinundan siya ng pangunahing tauhang babae sa labas upang humingi ng tawad, ngunit inakusahan siya ni Masaki na sinungaling. Sinabi niya na ang pangunahing tauhang babae ay nagpapanggap na mahirap at walang asawa habang itinatago ang katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Galit na bumagyo si Masaki. Sa katotohanan, mahirap pa rin ang pangunahing tauhang babae, ngunit wala siyang pagpipilian kundi magsinungaling. Hinanap siya ng bayani at sinubukang aliwin siya. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang wakasan ang kanilang kasunduan at ihinto ang pagpapanggap, lubos niyang naiintindihan at tatanggapin ang kanyang desisyon.
Ngunit tumanggi siyang iwan siya at sinabi sa kanya na mas gusto niyang manatili at tulungan siya. Ang bayani ay naging napakasaya at dinala siya sa isang tahimik na lugar. Sinisikap niyang pasayahin siya at sinabi sa kanya na lahat ng narating niya sa buhay ay salamat sa kanya at sa pagpapalakas ng loob na ibinigay nito sa kanya noong bata pa sila. Gumaganda ang mood ng ating bida at nakikinig ito sa kanya habang nakakaramdam ng saya. Pagkatapos nito, pumunta siya at taimtim na humingi ng tawad sa kanyang kaibigan at naging magkaibigan silang muli. Samantala, nakikita natin si Remy na malinaw na hindi naniniwala sa kwento ng pangunahing tauhang babae. Hinala niya na peke ang kanilang relasyon, kaya't hiniling niya kay Shino na imbestigahan at alamin mismo ang katotohanan. Kinabukasan, pagpunta ni Shino sa opisina, sinusubukang kumbinsihin ng bida na sumama sa kanya at isama pa ang kanyang asawa para magkasama silang magdiwang dahil isang taon na raw ang kanilang kasal. Sinubukan ng bida na iwasan ang imbitasyon at sinabing abala siya. Ngunit iginiit ni Shino at sinabi na kung hindi makalabas ang bida, pupunta sila sa kanyang bahay at doon na lang sila magdiwang. Lalong kinabahan ng bida at tinanong siya ni Shino kung may tinatago ba siya at ayaw niyang matuklasan ito. Itinanggi ito ng bayani at sinabing kontrolado ang lahat. Sa kalaunan, pumayag siyang bisitahin sila sa kanyang bahay. Pag-uwi niya, sinabi niya sa pangunahing tauhang babae na dadalaw sina Remy at Shino dahil gusto nilang ipagdiwang ang kanilang isang taong anibersaryo ng kasal. Kinakabahan ng pangunahing tauhang babae dahil halos wala siyang alam tungkol sa bahay at natatakot na baka ilantad nila ang mga ito. Ngunit tiniyak siya ng bayani na hindi siya dapat mag-alala at nangakong tutulungan siyang maunawaan ang lahat. Mamaya, dinadala siya nito sa isang restaurant para makapagpahinga sila. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga alaala sa pagkabata at gumugol ng isang masayang oras na magkasama. Ipinaliwanag din ng bida ang ilang impormasyon tungkol sa kanyang kaibigan at asawa ng kanyang kaibigan upang hindi siya magkamali kapag nagkita sila. Samantala, nakatanggap si Remy ng tawag mula kay Shino na nagsasabi sa kanya na pumayag ang bayani na bisitahin sila sa kanyang bahay. Gayunpaman, hinala niya na ang bida ay biglang nagpahinga sa trabaho. Nag-aalok si Remy na sumama sa kanya sa unang pagbisita upang malaman ang katotohanan, ngunit sinabi ni Shino na pupunta siya ng mag-isa sa pagkakataong ito at maaaring isama siya sa susunod. Ipinaliwanag ni Remy na ang kumpanya ay nakasalalay sa bayani, ngunit kung matuklasan niyang nagsinungaling ito sa kanyang ama tungkol sa pagpapakasal, sisiguraduhin niyang matatanggal ito sa trabaho. Nang marinig ito, nag-aalala si Shino tungkol sa kanyang kaibigan, ngunit alam din niya na kung mabubunyag ang katotohanan, maaari rin siyang malagay sa gulo dahil tinulungan niyang pagtakpan ang kasinungalingan. Pagbalik sa bahay ng bayani, dinadala ng bayani ang pangunahing tauhang babae sa pamimili para makabili sila ng mga bagay na tila isang tunay na mag-asawang nakatira doon. Pag-uwi nila, sinimulan nilang ayusin ang lahat. Pinasalamatan siya ng pangunahing tauhang babae sa pagpayag sa kanya na pumili ng mga bagay na gusto niya. Palihim ang bida. Sana maintindihan niya na noon pa man ay gusto niyang pumili siya ng mga bagay para sa kanya. Ngunit ang ating pangunahing tauhang babae na hindi masyadong mahusay sa pagpansin ng mga pahiwatig ay lubos na nakakaligtaan ang katotohanan na hindi direktang ipinapahayag niya ang kanyang damdamin para sa kanya at sa halip ay patuloy na nagsasalita tungkol sa mga random na bagay. Maya-maya ay papunta na si Shino sa bahay ng bayani. Habang naglalakbay, naaalala niya ang kanilang mga alaala sa pagkabata at kung paano ang bida ay ang kanyang unang kaibigan. Sobrang close sila noon hanggang sa araw na biglang nagbago ang bida. Napansin ni Shino ang singsing sa daliri ng bayani at nalaman niyang kasal na ito nang hindi sinasabi sa kanya. Sa oras na iyon, nakaramdam ng sama ng loob si Shino dahil ang pagkakaibigan ay hindi na pareho. Pero pinilit niyang huwag ipakita para hindi mawala ang kaibigan niya. Nang sa wakas ay dumating si Shino sa bahay, agad siyang nagsimulang maghanap ng anumang ebidensya na peke ang kanilang kasal. Siya ay patuloy na nagtatanong sa pangunahing tauhang babae upang subukang gawin itong mad-ulash. Gayunpaman, pinag-aralan ng pangunahing tauhang babae ang lahat ng impormasyong ibinigay sa kanya ng bayani noon pa man, lahat tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, kung paano sila nagkakilala, at maging ang kanilang kwento ng honeymoon. Sa isang punto, napansin niya na ang mga papel na pinag-aaralan niya ay nasa tabi mismo ni Shino. Siya ay labis na kinakabahan, ngunit ang bayani ay mabilis na namagitan at tinulungan siya. Kapag kinuha niya ang mga papel upang itago ang mga ito sa kusina, sinundan siya ni Shino at patuloy siyang tinatanong. Muling sumabad ang bayani, at sa sandaling iyon, nakatanggap si Shino ng isang tawag sa telepono. Mabilis na ginagamit ng pangunahing tauhang babae ang pagkakataong itapon ng mga papel at itago ang mga ito. Tiniyak ng bida na maayos ang lahat at hindi siya dapat mag-alala. Nang maglaon, nang maghain ng pagkain ng pangunahing tauhang babae, tinanong ni Shino kung siya ang nagluto nito.
Alam na alam niya ang luto ng bida dahil mahigit 100 beses na itong nakakain ng mga pagkaing gawa niya. Sa totoo lang, ang bida ang nagluto ng pagkain dahil ang bida ay hindi marunong magluto at natatakot na isipin na siya ay isang masamang may bahay. Habang kumakain sila, tinanong ni Shino kung paano unang nagkakilala ang mag-asawa. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhang babae na matagal na silang magkaibigan noong bata pa sila at halos nakasama niya ang bayani pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Humihingi ng paumanhin si Shino sa pag-uulit ng masasakit na alaala, ngunit sinabi niyang nakamove on na siya noon pa man. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ng bayani kay Shino na ang pangunahing tauhang babae ay ang kanyang pag-ibig noong bata pa siya at gusto niyang laging magtagumpay para sa kanya. Sinabi niya na siya ay palaging kanyang suporta at pagganyak. Ang pangunahing tauhang babae ay hindi alam kung siya ay nagsasalita ng tapat o gumaganap lamang para sa kanilang pekeng kwento. Tinanong ni Shino kung unang minahal ng pangunahing tauhang babae ang bayani. Inamin niya na minsan ay may mahal siyang iba na nagngangalang Kento at nahulog na siya sa personalidad nito. Habang nagiging seryoso ang pag-uusap, nakatanggap ng tawag ang bida mula sa trabaho at kailangang umalis kaagad. Hiniling niya kay Shino na hintayin siya at nangako na hindi siya magtatagal. Habang wala ang bayani, nakipag-usap ang pangunahing tauhang babae kay Shino tungkol sa mga alaala niya noong bata pa sila ng bayani at kung gaano sila kalapit noon. Sa kalaunan, nagsimulang maniwala si Shino na maaaring totoo ang kanilang relasyon, kaya huminto siya sa pagtatanong ng mga kaina-hinalang tanong. Bago umalis, sinabi ng pangunahing tauhang babae kay Shino na hindi gaanong nagsasalita ang bayani tungkol sa kanyang trabaho, ngunit madalas niyang pinag-uusapan si Shino at itinuturing siyang pinakamalapit na kaibigan. Inamin ni Shino na mahal niya ang bida na parang kapatid pero nasaktan siya nang maramdamang niloko siya nito. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhang babae na ang bayani ay malamang na may kanyang mga dahilan at ang lahat ay may mga lihim at problema. Sinabi niya sa kanya na ang mga tao ay hindi kailangang maging perpekto sa lahat ng oras at hinihikayat siya na tanggapin ang mga bagay at huwag husgahan ng masyadong mabilis. Nang maglaon, nang umuwi ang bayani at makita silang masayang nag-uusap, iminungkahi niya na sabay silang kumain. Masaya ang pakiramdam ni Shino dahil parang may pakialam na naman sa kanya ang kaibigan. Kinunan niya sila ng litratong magkasama at ipinadala kay Remy para tiyakin sa kanya na totoo ang relasyon. Tiningnan ni Remy ang larawan at tila nagseselos. Ngunit biglang sinabi sa kanya ng isang lalaki na nagngangalang John na malinaw na hindi mabuting tao na ang larawan ay peke at malamang na na-edit gamit ang Photoshop. Nagulat si Remy at nagtanong kung paano niya nalaman yon. Ipinaliwanag ni John na alam niya ang gusali sa background ng larawan. Ang gusali ay natapos lamang 2 buwan na ang nakakaraan, ngunit sinasabi ng mag-asawa na sila ay kasal sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin, dapat peke ang larawan at nagsisinungaling sila. Nagalit si Remy at nagpasya na sasabihin niya sa kanyang ama na ang bida ay hindi tunay na kasal at nagsisinungaling ito sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni John na hindi niya dapat sabihin yon dahil ang larawan lamang ay hindi sapat na patunay. Kailangan daw muna niyang makasigurado. Siguro nga mahal ng bida at ng bida ang isa't isa at mabilis na nagpakasal dahil doon. Gayunpaman, ayaw maniwala ni Remy. Iginiit niya na hindi posibleng magkasintahan ang bida at dapat peke ang kanilang relasyon. Nagulat si John sa pagiging matigas ang ulo niya at tinanong siya kung bakit labis siyang nagmamalasakit sa bayani. Nagtatanong siya tungkol sa relasyon nito sa kanya. Sagot niya na magkatrabaho lang sila. Sinabi sa kanya ni John na kung ganoon nga ang kaso. Kung gayon ay walang dahilan para imbestigahan siya ng husto at mas mabuti kung ituon niya ang pansin sa kanyang sarili. Si Remy ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang mga salita at nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Samantala, sa pag-uwi ng bayani, nalaman niyang ang pangunahing tauhang babae ay nagluto ng kanyang paboritong pagkain mula sa kanilang pagkabata. Sinabi niya sa kanya na magluluto siya ng bagong pagkain para sa kanya araw-araw. Siya ay naging napakasaya at nagsimulang maramdaman na ang kanilang relasyon ay sa wakas ay totoo at sila ay tunay na kasal. But then he realized that she is only doing it para walang maghahinala sa kanila at wala pa rin itong nararamdaman para sa kanya. Ito ay nabigo sa kanya. Halos ipagtapat niya ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit kinakabahan at umaatres sa huling sandali. Kinabukasan sa trabaho, nagmamadali ang bida dahil gusto niyang makatapos ng mabilis at makauwi para makasama ang bida. Napansin ng kanyang mga katrabaho ang kakaibang ugali. Nang malapit na siyang umalis, naabutan niya si John na nagsimulang mangutya sa kanya. Malinaw na ayaw sa kanya ng bida pero napipilitan siyang isama para bisitahin ang bida. Sa sandaling dumating sila, sinubukan ni John na paalisin ang bayani upang makausap niya ang pangunahing tauhang babae ng mag-isa at linlangin ito upang ibunyag ang katotohanan.
Nagdadala siya ng mga matatamis bilang dahilan. Nang umalis ang bida sa kwarto sandali, sinimulan siyang tanungin ni John tungkol sa kanilang relasyon at sinabing-sinabi sa kanya ng bayani ang lahat at ang larawang kinuha nila ay aktwal na na-edit gamit ang Photoshop. Sinabi niya sa kanya na magluluto siya ng bagong pagkain para sa kanya araw-araw. Siya ay naging napakasaya at nagsimulang maramdaman na ang kanilang relasyon ay sa wakas ay totoo at sila ay tunay na kasal. But then he realized that she is only doing it para walang maghahinala sa kanila at wala pa rin itong nararamdaman para sa kanya. Ito ay nabigo sa kanya. Halos ipagtapat niya ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit kinakabahan at umaatres sa huling sandali. Kinabukasan sa trabaho, nagmamadali ang bida dahil gusto niyang makatapos ng mabilis at makauwi para makasama ang bida. Napansin ng kanyang mga katrabaho ang kakaibang ugali. Nang malapit na siyang umalis, naabutan niya si John na nagsimulang mangutya sa kanya. Malinaw na ayaw sa kanya ng bida pero napipilitan siyang isama para bisitahin ang bida. Sa sandaling dumating sila, sinubukan ni John na paalisin ang bayani upang makausap niya ang pangunahing tauhang babae ng mag-isa at linlangin ito upang ibunyag ang katotohanan. Nagdadala siya ng mga matatamis bilang dahilan. Nang umalis ang bida sa kwarto sandali, sinimulan siyang tanungin ni John tungkol sa kanilang relasyon at sinabing-sinabi sa kanya ng bayani ang lahat at ang larawang kinuha nila ay aktwal na na-edit gamit ang Photoshop. Talagang napakamahal ng hakaw at binili niya ito sa kanyang unang sweldo. Minsan na siyang pinuri ng bida nang suotin niya ito at mula noon ay sinusuot na niya ito sa lahat ng oras. Nagiging halata na lihim na gusto ni Remy ang bida at nais niyang pakasalan ito. Kalaunan ay nagpasya si Remy na hanapin ang hakaw. Nang muling subukan ng pangunahing tauhang babae na tulungan siya, nagalit si Remy at sinabing hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman. Nasasaktan ng pangunahing tauhang babae dahil sinusubukan lang niyang tumulong. Nang maglaon, sa pagbabalik ng pangunahing tauhang babae, lahat ay nagsimulang purihin at panunukso sa kanya na sinasabi kung gaano siya kaswerte na makasal sa isang gwapo, matalino, at mayamang batang manager. Sa sandaling iyon, dumating ang bida at sinabi na siya talaga ang mapalad na magkaroon sa kanya. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya at lahat ng tao sa paligid nila ay nagsimulang magbiro na para silang dalawang lovebird. Nangyayari ang lahat ng ito sa harap mismo ni Remy na nagseselos at umalis sa lugar. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang kanyang nawawalang hakaw na nakabalot sa isang tisyo at napagtanto na malamang na natagpuan ito ng pangunahing tauhang babae. Nang maglaon, pinuri ng pangunahing tauhang babae ang mga empleyado at sinabi sa bayani kung gaano kabait ang lahat at kung gaano nila siya kagusto. Pinutol siya ng bida at sa wakas ay sinabi sa kanya na lahat ng sinabi niya kay Shino kanina ay totoo, na siya talaga ang kanyang unang pag-ibig. Kinakabahan siya at sinabing hindi ito ang tamang oras para pag-usapan iyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag mula kay Remy na nagpapanggap na siya ay may matinding sakit at hiniling sa bayani na puntahan siya. Pagdating niya, nakita niyang maayos na siya. Gusto lang niyang makipag-inuman sa kanya. Habang nagsisimula siyang magalit, sinabihan siya nito na huminahon dahil ngayon pa lang sila. Nagsinungaling siya tungkol sa pagiging asawa at niloko siya. Itinatanggi niya ang pagsisinungaling, ngunit sinabi ni Remy na isang buong taon niya itong binabantayan at alam niyang namuhay siyang mag-isa sa lahat ng oras na iyon. Bigla na lang siyang sumulpot na may kasamang asawa kaya naman halatang may mali. Nagalit ang bida at sinabi sa kanya na mahal niya ang kanyang asawa at wala itong karapatang panghimasukan ng kanyang buhay. Nasaktan siya ng kanyang mga salita at umalis siya, ngunit tinakbuhan siya nito, ipinagtapat na mahal niya siya at hiniling sa kanya na iwanan ang kanyang asawa at pakasalan siya sa halip. Nangako pa siya na kukumbinsihin niya ang kanyang ama na i-promote siya at suportahan ang karir nito. Galit na galit ang bida at sinabing hindi niya kailangan ng promosyon dahil nakuha na niya ang respeto ng kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Sinabi rin niya sa kanya na mahal niya talaga ang kanyang asawa at dapat itong humingi ng tulong sa halip na magpatuloy sa ganito. Tapos aalis na siya. Kinabukasan, nagpasya si Remy na umalis sa resort. Nakita siya ng pangunahing tauhang babae at nagmumungkahi na hilingin sa bayani na ihatid siya sa istasyon, ngunit tumanggi si Remy at hiniling sa kanya na huwag banggitin ang anumang bagay tungkol dito sa kanya. Ang pangunahing tauhang babae ay nagpasya na samahan siya sa halip. Samantala, kapag nagising ang bida, napansin niyang wala na ang bida. Habang naglalakad na magkasama, hiniling ng pangunahing tauhang babae si Remy na maupo at magpahinga sandali. Umupo sila at nagsimulang mag-usap. Nang ilabas ng pangunahing tauhang babae ang kanyang bote ng tubig, hiniling ni Remy na uminom mula dito, at pumayag siya. Tinanong ni Remy kung may isa pa siyang bote. Ang pangunahing tauhang babae ay nagsisinungaling at nagsasabing oo. Ngunit nang hilingin ni Remy na makita ito, napagtanto niyang nagsisinungaling ang pangunahing tauhang babae.
Nagalit si Remy at tinanong siya kung bakit palagi siyang nagsisinungaling tungkol sa kanyang sarili at isinasakripisyo ang sarili niyang kaginhawaan para lang mapasaya ang iba. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhang babae na ang nakikitang masaya ang mga tao sa paligid niya ay nagpapasaya rin sa kanya. Nagulat si Remy sa kanyang kabaitan lalo na sa paraan ng pakikitungo niya sa kanya. Sa wakas ay inamin niya na mahal niya ang bida at nagseselos siya sa pangunahing tauhang babae. Kaya pala ang sama ng ugali nito sa kanya. Natatakot daw siyang mawala siya at hindi niya alam kung paano mag-move on sa kanyang nararamdaman. Pinayuhan siya ng pangunahing tauhang babae na tanggapin ang kanyang mga damdamin upang sa kalaunan ay malampasan niya ito. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na maging magkaibigan sila. Pumayag si Remy at naging malinaw na sa wakas ay nainitan na niya ang pangunahing tauhang babae. Nagpasya siyang bigyan ng sarili ng isa pang pagkakataon at bumalik kasama niya sa resort. Pagdating nila, humingi ng paumanhin si Remy sa bida sa lahat ng ginawa niya at nangakong hindi na muling manggugulo. Plano daw niyang umalis for good. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ng bayani na siya ay palaging isa sa kanyang mga paboritong kaibigan at mananatili ito magpakailanman. Inamin niyang hindi niya ito sinabi noon dahil ayaw niyang maging awkward. Pabirong reklamo ni Remy na kung talagang kaibigan niya ito, dapat niyang sabihin sa kanya ang lahat. Humihingi din ng paumanhin ng bida sa pagtatago ng mga bagay sa kanya. Nagkasundo sila at muling naging magkaibigan na labis na ikinatuwa ng bida. Nang maglaon, kapag bumalik sa trabaho ang bayani, dumating si Shino upang suriin siya. Sinabi sa kanya ng bida na naging maayos ang lahat at naging magkaibigan pa nga si Remy at ang bida. Nagulat si Shino. Binanggit din niya na malapit nang matapos ang wedding hall na kanilang pinagtatrabahuhan, ibig sabihin ay doon na nila masisimulan ang paghahanda para sa kasal. Masaya ang bida sa balitang iyon. Biglang dumating ang mga taga-resort at humingi ng permiso na mag-publish ng litrato nila ng kanyang asawa para i-promote ang resort. Bumaling ang bida sa pangunahing tauhang babae upang hingin din ang kanyang pahintulot at medyo kinabahan siya, ngunit tinawag siya muli ni Toto sa dulo. Nang matapos niya ang tawag, nakita niya ang kanyang kaibigan na nakatayo sa harapan niya na may dalang imbitasyon sa kasal. Pagpasok ng kanyang kaibigan sa bahay, nagsimula siyang humanga kung gaano ito kaganda at karangyan. Tinanong niya ang pangunahing tauhang babae kung paano niya napagtanto na gusto niyang magpakasal. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na mahal niya ang kanyang kasintahan at naramdaman niyang nais niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama siya. Suportahan siya at tumayo sa tabi niya. Natahimik ang pangunahing tauhang babae at nang mapansin at tinanong ng kanyang kaibigan kung ano ang mali, inamin ng pangunahing tauhang babae na kamakailan lamang ay nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang emosyon sa bayani. Matapos marinig ito, natitiyak ng kanyang kaibigan na gusto siya ng pangunahing tauhang babae at maaaring mahal pa siya. Nalalong nagpapahiya sa bida. Nang maglaon, nang umuwi ang bayani, napansin niya ang isang card ng imbitasyon sa kasal at nagtanong tungkol dito. Sinabi sa kanya ng pangunahing tauhang babae na ito ay pag-aari ng kanyang kaibigan. Sinabi rin niya na nagpaplano siyang humingi ng pahintulot sa kanya na dumalo ngunit nakalimutan. Ang bayani ay nagulat at nagtanong kung bakit kailangan niya ng pahintulot sa unang lugar. Nag-aalala daw siyang umalis sakaling kailanganin siya nito para magpanggap na asawa niya. Nainis ang bida sa kanyang mga salita at sinabihan siyang kumilos ng normal na parang tunay na kasal at huwag mag-alala sa mga ganoong bagay. Pinapahanda na rin niya ito dahil lalabas sila sa hapunan kasama ang kanyang amo. Inihanda niya ang sarili at sumama sa kanya. Sa panahon ng hapunan, ang amo ay labis na humanga sa kanya at patuloy na nakikipag-usap sa kanya ng mainit. Pagkatapos nilang kumain, mamasyal sila. Napansin ng pangunahing tauhang babae na nalaglag ng amo ang kanyang panulat. Kapag kinuha niya ito, nag-aalok siya na dalhin ito para sa kanya. Habang wala siya, pinupuri siya ng amo sa harap ng bida at sinabing mukha siyang napakabait at banayad. Biglang sa kanilang pag-uusap, ang bida ay tumakbo sa Kento. Ang kababata ng pangunahing tauhang babae na minsan ay nagmahal sa kanya. Bati ni Kento sa kanila at iminumungkahi na sabay silang lumabas. Sinabi nila sa amo na hinihintay nila ang kanyang asawa. Na-curious si Kento at nagtanong kung sino ang pinakasalan ng bida. Bago sumagot ang sinuman, bumalik ang pangunahing tauhang babae at ipinakilala siya ng bayani bilang kanyang asawa. Nang makita siya ni Kento ay masayang binati niya ito. Nagsimula silang mag-usap at magtawanan at inanyayahan siya nito sa kanilang bahay para sa tanghalian. Gumugugol sila ng oras sa pagbibiro at pagsasaya, ngunit ang bida ay labis na nagseselos dahil tila sila ay malapit na. Napansin ni Kento ang discomfort ng bida at sinubukan niyang pakalmayan ang sitwasyon para hindi magalit ang bida. Nananatili siya sa kanila buong araw. Pagdating ng gabi, ang pangunahing tauhang babae ay napapagod at nakatulog.
Naghanda si Kento na umalis, ngunit bago umalis, pinasalamatan niya ang bayani sa hindi pagtalikod sa kanyang unang pag-ibig at sa pagpapakasal dito at ginawang prinsesa tulad ng dati niyang pinapangarap na maging. Sinabi niya na ito ay hindi katulad niya mula nung iniwan siya nito nung nakaraan upang maglakbay. Hinihiling niya sa bayani na manatili sa kanya magpakailanman at pasayahin siya. Kinabukasan, nakaramdam ng sama ng loob ang bida dahil bumalik na si Kento sa kanilang buhay. Natatakot siya na kapag nalaman ni Kento ang katotohanan tungkol sa pekeng kasal nila, baka nakawin na naman niya ang bida sa kanya. Iniisip niya tuloy kung ano ang dapat niyang gawin. Dapat ba niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya o bigyan siya ng regalo? Habang sila ay nag-aalmusal, naisipan niyang magtapat, ngunit ang pangunahing tauhang babae ay nagsimulang magsalita tungkol kay Kento. Nagalit ang bayani, umalis ng almusal, at pumasok sa trabaho. Pagdating niya, napansin niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Nagulat siya hanggang sa ipaliwanag ng isang empleyado na ang larawan nila ng kanyang asawa ay naging sikat na sikat online. Nagdala ito ng malaking atensyon at sumikat ang kanilang resort na naging malaking tagumpay sa proyekto. Nagiging masaya at proud ang bida. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang mensahe mula kay Kento na humihiling na magkita muli kapag nakaramdam siya ng sapat na kumpiyansa. Nagalit ang bida sa pakiramdam na parang pinupukaw siya ni Kento. Nagpadala siya ng mensahe na nag-aanyaya kay Kento na bisitahin muli ang kanyang bahay. Nang mabasa ni Kento ang mensahe, napangiti siya dahil alam niyang nagtagumpay siya sa pag-provoke sa kanya. Habang papunta siya sa bahay ng bayani, may nakita siyang nagbebenta ng mga regalo at bumili ng isa. Pagdating niya, nadatnan niyang nandoon na ang mga kaibigan ng bida. Naghihintay sila para sa bayani, ngunit siya ay huli, kaya kumakain sila nang wala siya at gumugol ng araw na magkasama. Pagsapit ng gabi, umaalis ang lahat maliban kay Kento na tumutulong sa pangunahing tauhang maglinis. Pagkatapos nilang matapos, nagpasalamat siya sa kanya at sinabing lagi siyang nandyan tuwing kailangan niya ito. Hindi tulad ng kanyang asawa na madalas siyang asarin. Natatawa si Kento at sinabing tutulungan siya nito dahil mahal niya ito. Nagulat ang pangunahing tauhang babae sa kanyang mga salita, ngunit mabilis niyang binago ang paksa. Sa sandaling iyon, ang bayani ay umuwing pagod at bigla silang nakitang magkasama. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, sinabi sa kanya ng pangunahing tauhang babae na inimbitahan niya sina Kento, Remy, at Shindo para magkakilala silang lahat. Ipinakita rin niya sa kanya ang mga regalong natanggap niya. At masayang nagpasalamat sa kanila. Napagtanto ng bayani na binili siya ni Kento ng kaparehong regalo na binili niya para sa kanya. Ang pangunahing tauhang babae ay nalilito habang ang bida ay nakaramdam ng inggit at nagsisisi na hindi niya naibigay ang regalo sa kanya. Pakiramdam niya ay binugbog na naman siya ni Kento. Kinabukasan sa trabaho, sobrang sama ng loob ng bida sa kanyang sarili. Napansin ng kanyang kaibigan at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ng bida na nakilala niya si Kento kahapon at inamin niyang mukha siyang mabait na tao at gusto pa niya itong makilala muli. Pabirong tanong ng kaibigan niya kung gusto niya rin ba si Kento. Inis, nagpa siya ang bayani na tipunin ang kanyang lakas ng loob at nagpadala ng mensahe sa pangunahing tauhang babae na nagsasabing kailangan niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay na mahalaga sa panahon ng hapunan at dapat itong maghintay para sa kanya. Tuwang-tuwang tumugon ang pangunahing tauhang babae at sinabing maghahanda siya ng masarap na pagkain para sa kanya. Naging masaya ang bida dahil sa wakas ay balak na niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman at gawing opisyal ang kanilang relasyon. Samantala, lumabas ang pangunahing tauhang babae upang bumili ng mga sangkap para sa hapunan. Biglang lumapit sa kanya ang isang batang babae at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Nisho na inihayag na nakipag-date siya sa bayani noong high school. Tinanong niya kung talagang kasal ang bida at ang bida gaya ng narinig niya sa balita. Kinabahan ng pangunahing tauhang babae at hindi sumasagot kaya naman napagtanto ni Nisho na totoo ito. Siya ay nabalisa, nagsimulang umiyak at lumayo. Dahil mabait ang pangunahing tauhang babae, sinusundan niya ito at iniuwi para pakalmayin siya. Doon, ipinaliwanag ni Nisho na nung nakipag-date siya sa bida, hindi talaga siya nito minahal. Malinaw na interesado siya sa ibang babae. Naalala pa niya kung paano sa kanyang kaarawan, hindi siya sumama sa kanya at sa halip ay dumalo sa isang party kung saan naroroon ang pangunahing tauhang babae. Nasaktan siya. Nang maglaon, nagpadala lamang siya sa kanya ng isang mensahe na humihingi ng tawad. Na mas ikinagalit niya dahil parang wala siyang pakialam. Kinabukasan sa paaralan, inaasahan niyang kakausapin siya nito, ngunit hindi siya pinansin nito gaya ng dati. Simula noon, hindi na sila nagsalita. Kamakailan lamang, nalaman niyang nagpakasal siya, at inamin niya na mahal pa rin niya ito at hindi niya ito makakalimutan.
Ang pangunahing tauhang babae ay nalulungkot para sa kanya at nagtanong kung mayroon siyang anumang bagay upang makatulong. Samantala, natapos ng trabaho ang bida at nasasabik siyang umuwi at ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa pangunahing tauhang babae. Ngunit bago umalis, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya na nagsasabing siya ay may sakit at hindi makapagsalita tungkol sa anumang bagay ngayon. She asks him to postpone the conversation. The hero becomes disappointed. Nang sa wakas ay umuwi na siya, napansin niyang hindi na siya hinihintay nito gaya ng dati. Nakikita rin niya ang 2 tasa sa lababo, kaya napagtanto niya na may kasama siya sa bahay. Gayunpaman, hindi niya ito gaanong pinapansin. Kinabukasan, kapag sinubukan niyang kausapin ito, napansin niyang kinakabahan ito at kakaiba ang kinikilos. Mukhang hindi siya komportable at pilit na iniiwasang lumabas kasama niya. Tinanong niya siya kung may nakilala siya, ngunit nananatili itong tahimik. Nagsisimula siyang mag-isip na baka nakilala niya si Kento at itinatago ito sa kanya para hindi siya magalit. Nang diretsong tanungin niya kung pumunta si Kento sa bahay, nagsisinungaling siya at sinabing kaibigan lang niya ang bumisita. Humihingi ito ng tawad sa kanya. Sinabi ng bida sa kanya na hindi na kailangang humingi ng tawad dahil kanya rin ang bahay at may karapatan siyang mag-imbita ng sino mang gusto niya. Ngunit umalis siya na malungkot. Sa trabaho, iniisip niya kung ano ang nangyari at hindi makapag-concentrate hanggang sa makatanggap siya ng mensahe mula kay Kento na nagsasabing malapit siya sa kumpanya at niyaya siyang mag-lunch. Nang magkita sila, hayagang sinabi sa kanya ni Kento na mahal niya ang pangunahing tauhang babae at binalak niyang pakasalan ito at maglakbay kasama nito, ngunit naunang nakarating doon ang bida. Siya inamin na minsan ay sinubukan niyang pukawin ang bida dahil sa selos. Nananatiling tahimik ang bida. Nang mapansin ito, nagtanong si Kento kung may mali. Sinamantala ng bida na tanungin siya kung bumisita ba siya sa kanilang bahay kahapon, ngunit itinanggi ito ni Kento. Pagkatapos ay sinabi ng bida na nararamdaman niya na may itinatago sa kanya ang pangunahing tauhang babae. Ipinagtanggol siya ni Kento at sinabing mabait siya at kung may tinatago man siya, dapat ay para protektahan ng iba. Naiisip ng bida ang hiling ni Nisho nang makiusap si Nisho na humiwalay na sa bida. Noong araw na iyon, umiyak si Nisho sa kanyang harapan hanggang sa naniwala sa kanya ang pangunahing tauhang babae at naawa sa kanya. Dahil doon, binago ng pangunahing tauhang babae ang paraan ng pagkilos niya sa bayani at nagsimulang umiwas sa kanya, umaasang mapupuot ito sa kanya. Maya-maya, tinawagan siya ni Shino at Remy at tinanong kung may mali dahil mukhang galit na galit ang bida at ginugugol ang lahat ng oras niya sa opisina nang hindi kumakain. Nag-aalala ang pangunahing tauhang babae tungkol sa kanya. Pag-uwi ng bayani mula sa trabaho, naghahanda ito ng pagkain para sa kanya at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Nagulat siya at nagtanong kung paano niya nalaman na galit siya. Sinabi niya sa kanya na tinawag siya ng kanyang mga kaibigan dahil nag-aalala sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kinanselan niya ang paglalakbay na kanilang pinaplano dahil hindi siya sasama sa kanya. Nakonsensya, sinabi niyang susubukan niyang huwag gumawa ng anumang bagay na magpapagalit sa kanya bago siya umalis. Ginagamit ng bayani ang sandali para hilingin sa kanya na manatili sa kanya kahit na matapos ang limitasyon sa oras na napagkasundoan nila. Pagkatapos ay inipon niya ang kanyang lakas ng loob at sa wakas ay ipinagtapat na mahal niya siya at hiniling na pakasalan siya ng totoo. Ngunit nananatiling tahimik ang pangunahing tauhang babae kapag tinanong niya ito ng tapat tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang oras ay tapos na at nawala siya ng tuluyan. Pagkatapos nito, pumunta ang bida sa kanyang amo at sinabi sa kanya ang katotohanan na nagsinungaling siya at niloko siya tungkol sa kasal. Sinabi ng amo na kailangan niyang muling isaalang-alang ang sitwasyon ng kumpanya at maaaring tanggalin pa siya sa kanyang posisyon o i-demote siya sa isang normal na manggagawa. Sabi ng bida, wala siyang problema dyan. Ang pinakamahalaga sa kanya ay napatawad siya ng kanyang amo. Lumipas ang 1 linggo. Ang pangunahing tauhang babae ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit upang lumipat sa isang bagong bahay. Bigla siyang tinawagan ni Remy at sinabing 1 linggo nang nawawala ang bida at hindi man lang pumapasok sa trabaho. Ilang beses nila itong sinubukang kontakin ngunit hindi nila ito makontak. Iniisip nila na baka nasa apartment niya ito kaya dinala nila ang pangunahing tauhang babae para buksan ito. Sa loob ay hinanap nila kung saan-saan ngunit hindi siya mahanap. Gayunpaman, nakakita siya ng isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang kanyang mga laruan at gamit noong bata pa siya. Napagtanto niya na ang bida ay matagal ng mahal at nagmamalasakit sa kanya at nagsimula siyang umiyak. Sinabi sa kanya ni Shindo na nararamdaman niyang mahal din siya nito at may parehong damdamin. Kaya, nagtatanong siya kung bakit siya biglang nagbago. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Remy ng tawag mula kay John na nagsasabing nakilala niya ang bayani at pinaalis siya ng ama ni Remy.
Tinanong nila kung nasaan ang bida, ngunit sabi ni John na hindi niya alam. Gayunpaman, bago umalis, sinabi ng bayani na pupunta siya sa isang lugar na karaniwan niyang pinupuntahan kapag siya ay nalulungkot. Biglang naalala ng bida ang isang apartment na minsang sinabi sa kanya ng bida. Pumunta agad sila doon. Sinabihan ni Remy ang pangunahing tauhang babae na magmadali, makipag-usap sa kanya, at subukang ayusin ang kanilang relasyon dahil maaaring ito lamang ang kanyang pagkakataon upang makuha ang kanyang puso. Ang pangunahing tauhang babae ay tumatakbo sa apartment. Pagdating niya, nahanap niya ang bayani at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit sinabi nito sa kanya na huli na ang lahat at hindi na niya kailangan pang magsinungaling o pilitin ang sarili na manatili sa kanya. Iginiit niya na totoong mahal niya ito at napagtanto na lamang niya na hindi siya mabubuhay kung wala siya. Gayunpaman, ayaw niyang baguhin ang kanyang desisyon. Umalis siya at nagpadala ng mensahe kay Kento na humihiling sa kanya na alagaan ang pangunahing tauhang babae dahil napagpasyahan niyang makipaghiwalay siya at lumayo. Nang maglaon, ang pangunahing tauhang babae ay pumunta kay Kento at sinabi sa kanya ang lahat kasama na ang kanyang kasal sa bayani ay peke. Tumawa si Kento at ipinaliwanag na iniwan siya ng bida sa ibang dahilan. Hindi niya nais na samantalahin siya o kaladkarin siya sa mas maraming problema. Nasaktan din siya dahil sinira niya ang kanyang pangako at sinabi kay Nisho ang totoo tungkol sa pekeng kasal nila. Nakipag-usap na pala ng tapat si Kento sa bida. Nang malaman niyang mahal siya ng bayani at handang pakasalan siya, umatras siya. Samantala, ang bayani ay nagkakaroon ng malubhang problema sa trabaho at nag-aalala sa kanyang mga empleyado. Kaya, nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang relasyon sa kanya at tumuon sa pagprotekta sa kanila. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho ang bida, biglang sumulpot sa harapan niya si Shindo at galit na pinagalitan siya. Sinabi niya na sa wakas ay natanto ng pangunahing tauhang babae ang kanyang damdamin, ngunit sa halip na tanggapin ang mga ito, hindi siya pinansin ng bayani at ginawa siyang nagkasala. Pagkatapos ay sinabi ni Shindo sa High-M, nakakagulat na balita. Ang pangunahing tauhang babae ay magpapakasal kay Kento sa loob ng 2 araw. Kung hindi niya ito pipigilan, tuluyan na siyang mawawala. Sabi ng bida, she deserves someone better than him, someone who can support her dreams, but his friend told him that the heroine loves him, not Kento. Itinatanggi pa rin ito ng bida na ikinagalit ng kaibigan. Sinabi niya sa kanya na kung patuloy siyang kumilos ng ganito, mawawala siya ng tuluyan at mananatiling malungkot. Pagkaalis ng kanyang kaibigan, patuloy na iniisip ng bida ang kanyang mga salita at napagtanto kung gaano niya ito namimiss. Biglang may nagpadala sa kanya ng litrato ng pangunahing tauhang babae kasama si Kento na nagpapakitang naghahanda na sila para sa kanilang kasal. Nagising ang bayani mula sa kanyang pag-aalinlangan at nagpasya na hindi siya susuko ng ganoon kadali. Tumatakbo siya gamit ang mga singsing upang ayusin ang kanyang pagkakamali. Una, nakilala niya si Nisho at humingi ng tawad dito. Ipinaliwanag niya na hindi niya sineseryoso ang kanilang relasyon noon. Kahit na nagustuhan niya ito, sa totoo lang ay may ibang babae. Naging emosyonal si Nisho at inamin na nagsinungaling siya kanina. Mahal na mahal siya ng pangunahing tauhang babae at hinihintay lang siyang magtapat. Hinihimok niya itong magmadali bago pahuli ang lahat. Ang bayani ay tumatakbo sa bulwagan ng kasal. Pagdating niya, ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig sa pangunahing tauhang babae sa harap ng lahat. Ngunit sa tingin niya ay huli na siyang dumating at napangasawa na siya ni Kento. Nadurog ang puso, nagsimula siyang umiyak at umalis sa bulwagan. Biglang tinawag ng pangunahing tauhang babae ang kanyang pangalan. Nagsisimulang pumalakpak ang lahat. Pagkatapos, napagtanto niya na ito ay isang plano para sa wakas ay ipagtapat niya ang kanyang pag-ibig. Ang bayani ay nagiging hindi kapani-pani walang masaya dahil siya ay tunay na magiging asawa niya. Sa huli, siya ang tunay na nobyo at sa wakas ay ikakasal na sila ng totoo. And with that, nagtatapos ang magandang serye. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at tingnan din ang iba pang mga recap.